Mula sa Lawaga City, ito yung gabundok na mangga, na bulok na mangga na itinapon dahil ito ay nireject sa planta nang ito ay ibenta dyan sa Metro Manila. Ibinalik doon sa Lawaga City dahil ito ay nabubulok na at na-overripe ang iba. Sa katunayan, aabot ito ng 5 tonelada, isang truck ito, na ito ay nabulok dahil ito ay mahaba doon yung pila sa may planta, kaya sa tagal ng pila hindi na ito naibenta at ito ay nabubulok na. Ito yung mga mangga na itinapon. Ito ay hinog na hinog. Ito ay pwede pa sanang kainin, pero dahil nabubulak yung mga iba, ito ay itinapon na lang dito sa may basurahan, kung saan makita po natin ang dami ng mangga na ito ay nasayang na sayang. Aabot raw ito ng 100,000 pesos ang halaga, ang mga nasirang mangga na ito ay hindi nabenta dahil sa haba ng pila sa may planta. Sa ngayon sa Ilocos Norte ay oversupply ng mangga dahil sa tag-init. Ayon sa may-ari ng plantasyon na si Ricardo Tolentino, malaki ang itinaas ng porsyento ng kanilang produksyon ngayong taon dahil sa tag-init. Sir, ba't maraming itinapon na mangga? Na-reject sa planta yon kasi naabutan ng hinog sa dami ng pila sa truck ay sa pabrika. Kahit green nung ipila mo, kwan na, itinapon na namin yung mga nireject. So ilang days na nakatingga sa truck? Umaabot pa ng 5 araw. 5 araw? Oo. Nung magpipila kayo, hindi pa hinog? Hindi pa. Tapos nung makarating na kayo sa buyer? Sa diskargahan na, hinog na. Ayaw nila ng yung hinog. Ang gusto nila yung talagang green? Kahit maniba lang, basta't wag lang hinog na hinog. Ako, bakit mahaba yung pila, sir? Sabay-sabay nang nagkaroon ng ng production ang mga probinsya. Kasi napunta lang yung volume sa isang buwan. Yung 11 months, kulang na kulang yung mangga. Nung nagmayo na, biglang dumami kasi uminit na yung panahon. Dito walang kurikong. Kaya yung mga itinapon natin, hindi na mapakinabangan o hindi na pwedeng i-process? Hindi na, kasi malambot na. Oo. Yung mga pre-process naman sa dry mango ay kailangang semi-ripe. So nabulok at saka na-overripe yung mga mangga? Oo, yung overripe. At saka yung iba nasunog na sa init, di ba nakapila ng 5 araw sa yung truck. Talagang tatamaan na ng sunburn. Okay. So ilang tonelada po nung naitapon? 5 tonelada. 5 tonelada. So magkano naman po yung nalugi natin dito? 100,000 rin. So sa ngayon, sir, daming nagbebenta dito. So anong gawin natin kasi na-oversupply na ng mangga dito sa Ilocos Norte? Yung sakit sa ulo ko kasi konti lang yung allocation ko sa pabrika pagkatapos ang daming dumadating na mangga. Hindi magkasya yung allocation namin yung mga supply, kaya nag-stop buying muna ako. Taga saan po yung mga nagbebenta, sir? Dami nila? Dito, Ilocos Norte, ang dami. Cagayan, marami pa rin kasi walang namimili sa Cagayan, ako lang. So pag galing sa malayo, talagang kinukuha nyo na kasi kawawa naman yung biyahe nila? Oo nga, yung dumating ngayon na 3 truck kay Elf, hindi nakapaalam sa akin. Kahapon pa ako nag-stop buying, may dumating pa rin yung sakit ng ulo ko ngayon. So, saan ko dadalhin na naman dito? Sir, hindi pa natin ibenta sa mga palapalengke? Nako, kilo-kilo lang ang nabibili nila sa palengke. Ito tonelada. Oo. So sa ngayong taon, sir, magandang production, kaya nga lang mahirap ibenta na. Ngayon lang naman, itong huli ng May, kasi dito na dumagsa talaga. At alam mo naman, ang mangga
hindi mo pwedeng istakin yan kung mahinog na sa pilitan mong pipitasin kahit sabay-sabay na yung ani ng mga farmer. May mga pag-ulan na sa Ilocos Norte hindi naapektuhan sir sa mga mangga? Hindi naman pa. Kasi pa isa-isa pa lang naman yung ulan nyo. Kung may diretso ng ulan yan, papangit na yung quality ng mangga. Magkaibigan si Mr. Ricardo Tolentino, siya po yung buyer at saka may-ari ng plantasyon ng manggahan sa Ilocos Norte. At makita po natin na ang dami po yung mangga na naitapon dahil ito ay na-overripe at nabulok dahil sa tagal at haba ng pila sa kanilang pagbentahan dyan sa may Metro Manila.